Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras nito. Gobyerno pinalalatag ng konkretong tulong sa publiko sa gitna ng krisis sa enerhiya. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia. Pinaglalatag ni Senator Amy Marcos ang administrasyon ng mga konkretong plano para matugunan ang krisis sa bansa dulot ng giyera sa Middle East. Sinabi ni Marcos ng puro ayuda lamang ang plano ng gobyerno ay hindi ito pang matagalan at posibleng pagkakitaan lamang ng mga buwaya. Tanong ng Senadora kung ano na ang tunay na sitwasyon at kung may energy emergency, pinulong na ba ang mga importer at refineries ng petrolyo, ang grupo ng mga gasolinahan at LPG station. Iginit ni Marcos na dapat isa publiko ang tunay na kalagayan upang matukoy ang lahat at ng gobyerno ang nararapat na agarang hakbang at upang magkaroon ng matalinong pagpaplano. Hindi lang din anya ang Estados Unidos ang dapat naasahan para sa tulong, kundi dapat na ikipag-ugnayan ng Pilipinas sa mga kalapit na bansa at mga kasapi ng ASEAN, kabilang Malaysia, Brunei, Vietnam at Thailand, ngayon din sa China at Australia. Ipinaalala rin ng Senadora na dapat magsagawa ng pagtitipid sa enerhiya at ikonsidera ang fuel rationing at even scheme sa mga pribadong sasakyan at pagbabalik ng Oil Price Stabilization Fund. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page. DZME 1530 o mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV, ako po si Jade Donato. Sumainyo ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. Me Radio Time, it is now 1:43 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Me Radio Time is brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang hinihintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start
Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story. Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Zen Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Hi! I am Nino Rodil, a dentist. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. MX3 capsule, dito ako believe. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Pagrampa ko araw-araw, partner kong MX3. MX3 capsule, dito ako believe. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alphabet agama na sangkap nito, tunay original at natural na suplemento. With MX3, capsule coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kapag para sa taong bayan, dapat bawal ang palpak, bawal ang fake news. Tumutok na sa BKS, alas 4:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, kung saan hatid ni Miss Nancy Carvajal ang mga latest balita, kwento at serbisyo, eksklusibo at may resibo. Lahat yan sa BKS, straight from the source. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530, Radyo TV. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at tagumpay. Dito sa DZME Radio TV, sama-sama tayong mag-VIBE. Sama-sama tayong mag-vibe. Victory and blessings every day. From Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Hatid namin ang smart learning, family wisdom, school empowerment, wellness vibes at counseling for life. Live on DZME 15
1530 Radio TV, Facebook, YouTube. Kaya't saan ka man, siguradong abot ang good news at good vibes. Smart learning, smart living. Welcome to Smart Kids Vikes. Ayan na, magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood at nakikinig sa DZME 1530, Radyo TV at sa ating mga katagumpay media channel. Ayan, so ngayong araw, Miyerkules, kaya manood na po tayo at makinig sa Smart Learning Vibes. So ngayon, sa isang programa na nakatuon sa pagpapalawak ng kaalaman tungkol sa inclusive education, developmental support at intervention para sa ating mga learners, ako po si Teacher Kat Dicano, SPED Teacher, Smart Kids Curriculum Developer, ang makakasama nyo hanggang alas 3 ng hapon. So, siesta yan. Kaya kailangan po, gising na gising tayo sa oras na to, no? So, sa episode na ito, pag-uusapan natin ang isang napakalagang aspeto ng pagkatuto ng mga bata, ang occupational therapy, clinical approach sa learning, lalo na sa mga konteksto ng sistema dito sa Pilipinas. So ngayon naman, upang mas malinaw ang ating maunawaan ang paksang ito, kasama natin ngayon hapon, isang espesyal na panauhin. Siya ay isang occupational therapist na tumutulong sa maraming mga bata at pamilya upang mapaunlad ang kanilang cognitive, behavioral skills at learning development. Mga katagumpay, ating pong kilalanin at bigyang pugay si Teacher Richard Yap. Ayan, maraming salamat po at thank you for having me here po sa Smart Learning Vibes. Okay, so actually nakilala ko po si Teacher Richard Yap sa isang seminar sa Bulacan. So doon kami nagkaroon kami ng mga briefing ng aming mga kanya-kanyang professional, no? 'Di ba, teacher? Actually, ang pinagkwentuhan natin kung saan ka nagde-therapy, tapos syempre gulat ako. Occupational therapist. Ang hirap-hirap po talaga makahanap ng pediatric occupational therapist. So, thankful po ako na napagbigyan tayo ni Teacher Richard. Yes po. At it's also our privilege po to be here and to also share our knowledge para po mas marami po tayo matulungan ng mga bata. Okay. So ngayon, teacher, bigyan mo nga po kami ng isang briefing about occupational therapy. Ano po ba yung mga ginagawa nyo? Tapos paano tayo nakakatulong sa bata? Paano tayo nakakatulong sa mga family na mayroong mga batang nadadiagnose po? Okay. So, ang isang pediatric occupational therapist, because ang occupational therapy po ay isang propesyon kung saan tumutulong po sa isang individual na ma-reach niya yung kanyang full potential. So sa mga bata naman ho, ang ginagawa ho natin is gumagamit po tayo ng mga occupation-based intervention which includes mga learning activities, paano natin ma-develop ang kanyang motor, cognitive, fine motor skills para po ma-reach niya yung full potential niya at ma-address po natin yung mga challenges niya na kinakaharap pertaining doon sa mga learning skills and capacities po ng bata. Ayun. So teacher, no, I believe nakita ko yung yung title. So meron ka pang LPT. Yes. Nakapasa ka rin as teacher. In the same time, you have ABA certificate, Yes, right? Opo. So paano mo na co-collaborate yung ganong aspeto, like yung profession mo as occupational therapy, then meron kang idea sa education. The same Yes po. time, behavioral therapist ka. Yes po. So with that, no, ang pinaka
goal talaga namin when we took up those interventions or certifications and also credentials is para po mas maunawaan ho natin na mas mabuti kung ano po yung mga bagay-bagay na kinakaharap ng mga bata in a very broad perspective. Kasi when we do one approach, hindi lang naman po yun ang makakatulong sa bata. Katulad nga ng sinasabi natin, no, when we deal with the kids, hindi ang isang profesyon ay isang cog lang ho, meaning iisang aspeto lang ho siya ng development ng bata. So, ang goal ho natin as mas maintindihan ho ang multiple facets of profession para at least once na magbigay po tayo ng intervention or tulong sa mga bata, mas malawak ho yung pag-intindi natin dun sa sitwasyon na kinakaharap nila. Okay, so very holistic talaga yung program ng Dreamcatcher, no? Actually, sir, lagi ko pong inaabangan yung mga videos mo. Ayun. So, doon ako natuwa, no? May mga family ka rin na nai-interview. So, Yes po. ano yung mga frequent, experience mo, lalo na doon sa mga batang aggressive? Okay. So, pertaining to those circumstances, actually, ang madalas ho na reason ng mga magulang kung bakit iniinda nila or nahihirapan sila sa pag-address ng mga batang may special needs ay particularly hindi na po nila kasi naiintindihan kung ano yung kinakaharap na problema ng mga bata. Meaning, either paminsan, baka mamaya hindi nila naiintindihan kaya pa nagwawala yung bata kasi hindi niya maisabi or maiparating sa atin kung ano yung mga bagay-bagay na kinakailangan niya para maintindihan niya yung sarili niya. Kaya nagmamanifest po ng behavioral challenges. So, ang ganda nga po yung mga advices nyo. Actually, nakakatulong yon sa mga parent natin. Yes. So, may nakaprepare din si Sir about dun sa Canva niya, no? Na paano makakatulong pa dun sa mga nanonood natin, no? Meron pong nakaprepare na visual si Sir Richard. So, ano na lang natin, ipi-play natin for reference natin. Ayun, no? Ayan. So, kanina pinag-uusapan natin, teacher, no, about parents. Actually, kaya naman natin talaga magturo. Yes, Mas nahihirapan tayo makipag-communicate sa parent. So, ngayon, meron, nakaprepare si Sir Richard Japp about a guide for parents. So, dito, mga listeners, pag-uusapan natin kung paano ba natin matutulungan ang anak natin. So, si Sir Richard Japp, actually, is a parenting coach din. Yes po. Wow. So, ako, nahihirapan din ako sa ganyan, pero background. Yes. Doon lang po ako sa office ko, nagkakaroon ng session. In the same time, pag ini-invite ako sa seminar. Pero ikaw, sir, ang lawak. Yes No, nakikita ko pa na, actually, nasasabihan mo rin yung mga parent dahil nga doon sa mga manipulative behavior na pinagbibigyan ng kanilang mga anak. So let's discuss yon, teacher. Ayan. So, my topic po for today is, katulad po ng tinanong niyo ho kanina, you were asking ano yung pinakamadalas na nagiging problem ng mga magulang, no? Once that they come to our clinic, usually we provide it in a form of free intervention or free screening. So, nagbibigay kami ng free screening para mabigyan po namin ng opportunity yung mga magulang, malaman at matulungan sila kahit papaano maintindihan yung mga anak nila. So, majority of the conditions or concerns that they are giving to us is leaning more towards language. Hindi kasi nakakapagsalita, hindi nila naiintindihan kung ano yung mga bakit ganito ang behavior, bakit ganito ang dahilan, bakit siya nagagalit kapag ganito, kung ano naman. Ngayon, ang topic po natin for today is connecting beyond words. So, ang goal natin dito ay maintindihan ano-ano ba yung mga aspeto ng behavior na nagkakaroon ng problema or baka mamaya tayo mismo bilang magulang, hindi natin naiintindihan kaya nagkakaroon ng friction sa mga bata, sa pamilya, at lalong-lalo na sa loob ng ating bahay. So, ayun po. Ayan. So, next po. Ayan. So, first of all, we need to identify non-verbal communication. So, anong ibig sabihin ho nito? These are things that we need to see even without the child talking. Kasi hindi, katulad ng binanggit natin, for kids with special needs, majority of them or not,
especially for pediatrics, ang pinaka napapansin kasi natin ay yung pagsasalita. Pag makulit ho kasi okay lang eh. Pero pagka hindi ho nakakapagsalita, yun na po yung medyo mas nakaka-bother. So ano-ano po ba itong mga non-verbal communications na to at kailangan nating ma-identify? So isa na ho dito is yung sense of touch. So tanong, bakit paminsan yung mga bata ayaw nilang na hahawakan sila? Pwede ho kasi na baka may sensory issue sila, hindi nila gusto yung feeling, may hypersensitivity sila. Masyadong mataas yung feeling nila doon sa sense of touch na yon, kaya ayaw nilang ginagawa yon. Pwede naman po na sobra-sobra naman or hindi niya nararamdaman kaya hinahanap-hanap niya naman po yung sensation na yon. Yun manifested paminsan ang bata yakap ng yakap. Exactly. Yes po, no? Amoy ng amoy. Amoy ng amoy, haplos ng muka, dikit kung saan-saan. So, yun po. So, we need to understand. Another thing po is eye contact, no? So, bakit nga ba hindi nag-eye contact ang bata? Marami pong reason. Pero majority of the concerns are, madalas po kasi hindi tayo yung preference niya during that specific time. Meaning, madalas makikita natin yung bata, masyado ho siyang preoccupied or marami ho siyang ginagawa. Kaya parang ang tingin natin, hindi siya nakakatingin. But if we tend to understand, one of the main reason is hindi kasi siya nakafocus sa atin. Exactly. Yes. Tama. And also po, may mga instances po kasi na ito ay hindi po kasi rin interesting yung pinipresent natin sa kanila. Ang ini-expect natin, once na tinawag mo, kailangan magre-respond sila. Okay. Another thing din po, mga body language. Bakit kaya may mga ibang bata, lalong-lalo na mga kids with special needs, ikot ng ikot, galaw ng galaw, bakit ganun ang presentations nila? Kasi there are times na those sensations feed their needs, katulad ng binanggit natin kanina. Or baka mamaya, kaya pala yung body language niya, umaalis siya. Kasi alam niya na tatawagin mo na siya at kukunin mo yung nilalaro niya. Pwede rin naman na kaya siya umiiyak at nagpapabuhat sa'yo kasi para hindi ka na magalit sa kanya at ibigay mo na yung gusto niya sa pamamagitan ng pagbuhat sa kanya. So if we don't understand those non-verbal communication or non-verbal cues, the tendency is that baka mamaya magamit yun nung bata so that he can get or she can get what he wants. Another thing din po is yung mga personal space, whether or not bakit may mga ibang bata, ayaw nila ng may lumalapit sa kanilang ibang bata, paminsan either tinutulak nila or napupush nila and so forth. Kasi nga meron silang concern doon sa space difference. Hindi nila kayang i-regulate yung sarili niya whenever there's a lot of people around. So it's also manifested into other areas or sensation. Paminsan ayaw ng bata na sobrang maingay kasi masyado siya no-overstimulate. Ayaw niya rin paminsan ng masyadong malamig or ayaw niya yung mga textures. Yes. Food. No? So ayaw niya yung mga malalambot, kanin, ano pa ba? Ang paborito niya ay balat ng manok. Yun po, mga chicken joy, yan. Yung yun mga po naririnig din and constant yung mga lasa. Tama po, no? So yun yung madalas na ginagamit nila. And also, yung mga verbal outputs. Like, there are kids kasi na though, yes, they're non-verbal, but they tend to manifest like some verbal utterances that represents whether or not they like something or hindi. So like example, inaas mo yung bata na i-give sa'yo yung laruan kasi kakain na. Pero ang sinabi, though hindi nakakapagsalita ang bata, pero ang sabi ng bata, diba? So again, we need to understand those things kasi kung hindi natin siya maiintindihan, ang magiging atake sa atin ay, siguro kaya niya hindi ginawa yan kasi hindi niya na gusto. Sige, laro ka pa, okay lang. But the point is, the cues are already there na pinapakita na nung bata yung mga signs kung ano dapat ang gagawin natin. Pero dahil hindi natin alam na yun pala yun, bigla-biglang, kumbaga, mas mali tuloy ang nagiging response natin. Like example, yung ayaw niya nung sensation na yun, ang nagiging epekto naman ay, hindi, lang yan. Nag-iinarte lang yung anak mo, kaya ganyan-ganyan. Kaya siya, ayaw kumain ng... Yung mga old natin, actually, yung mga lolo, lola. Yes, tama yan po. ang mga naririnig kong mga salita. No? So, feeling nila parang, nag-iinarte lang yan kumain. Hindi, paluin mo. Hindi po totoo yun. Baka mamaya, sensory issue na yun, lack of understanding doon sa patterns ng behavior nila
ang nagiging reason kung bakit may ganun tayong klaseng judgment. So, we need to understand so that we can do better intervention or response doon sa mga ganong circumstances. Okay, last week kasi, teacher, ang guest natin is speech pathologist. Yes po. So, actually, nire-recommend niya muna yung mga student na mauna ang occupational therapy. Yes Tama po ba? So, paano ba nadidetermine ng isang therapist na ito muna yung pangangailangan niya bago itong program na speech speech therapy? Yes. Actually, for in a professional perspective, the variation of clients that comes to our clinic, either mapa-OT man yan or speech man yan, is dependent on the recommendation talaga ng doctor. Example, binigay ng doctor is for occupational therapy, speech therapy, sped tutorial, and so forth. Usually, by default, yun po dapat yung mga services. However, there's certain circumstances ho kasi na hindi siya agad-agad nasusunod, particularly because yun, katulad ng binanggit niyo ho, no? Pagka may mga behavioral concerns pa yung bata, like example, given the example kanina ho, no? Makulit pa yung bata, hindi pa masyado nagpa-participate. Actually, marami yan, no? Totoo po, no? Marami pa siyang sensory needs. The natural tendency for us is, or the more prudent thing for us to do is, bigyan muna siya ng intervention na mas makakatulong sa kanya. Which exactly. Yes po, Yan yung nawawala sa mga parent, actually, teacher. Yes po. Makat ko lang po Yes, pag pumupunta sila sa isang clinic, dahil alam nilang non-verbal yung anak nila, speech po muna. Yes. Kasi ito po yung budget ko, wag na muna po ito. So, paano natin mapapaliwanag sa mga parent, teacher, na mas kailangan natin na pagtuunan yung mga needs like yung behavioral, waiting skills, 'di ba? Eye contact. So, occupational talaga 'to. Yes po. Again, on a professional level, it should be kung ano po yung recommendation ng doctor, pwede ho natin siyang sundin. Yun po talaga dapat ang susundin natin. However, katulad ng binanggit po ninyo, ma'am, no, kung may mga prerequisite skills, meaning prerequisite, kasi bago ho makapagsalita ang bata, hindi naman natin agad-agad kailangan na, like example, you say apple, hindi mo naman mapapasabi agad yung bata nun eh. Kailangan niya muna maintindihan yung concept, kailangan muna siya makapag-sit down, he needs to pay attention, he need to listen to directions. Yun nga lang, dahil syempre, mas prevalent, katulad ng binanggit natin kanina, mas prevalent kasi na concern ang language eh. So, nagiging issue siya kasi dahil yun yung dahilan bakit pumunta sila sa doktor, yun yung hahanapin na ng intervention. Right. Ngayon, ang problema ay, syempre, mas expertise ng occupational therapist ang pag-handle ng sensory concerns, behavioral interventions, mga prerequisite skills for learning, mga foundational skills that would help aid the speech-language pathologist to really dwell onto the language and articulation intervention. So ano po siya, kailangan po siya mag-jive at mag-connect po together. Okay, so actually mga parents, no, napaka-importante ng sinabi ni Teacher Richard. Unang-una po talaga natin na intindihin kung ano yung pangangailangan niya during intervention. Kasi sometimes yung mga intervention na binibigay po ng mga therapist natin ay yun talaga yung mga nakarecommend ng ating mga developmental doctors. Ito pa, importante rin po sa amin, doon sa mga centers na hinahandle din namin ni Teacher Richard Yap, yung mga assessment. Very important po. Sa school, sige, hindi po siya masyadong hinihingi, but mas makakatulong po sa amin, mga teachers, like ako po as educator, na kailangan din po namin malaman kung ano po yung developmental skills na nakita ng ating mga developmental
pediatrician. So ngayon, teacher, paano po nakakatulong ang occupational therapy na hindi lamang sa pagkatao, kundi pati sa overall learning development ng bata? Ayun, no? So, thank you very much for that very wonderful question. It's also an opportunity for me to let the people know about our profession, occupational therapy, and ano po ba yung talagang naitutulong namin. Kasi, unlike kasi ng physical therapy, nandun na yung pangalan eh. Oo. Speech therapy, nandun na yung pangalan. Exactly. Kaso sa amin kasi occupational therapy, parang kailangan pa nating ipaintindi, no? Yes, actually, yun ang una din na tinatanong sa akin ng mga Yes po. parent. Though, syempre, educator ako, hindi ko siya much na nabibigyan ng ng paliwanag. Yes po. Kaya po, na-invite kita. Actually, teacher, ikaw yung first na natin, occupational therapist na umuo agad sa akin. Thank you very much po. Madali sa akin kasi si teacher Miss Joy, SP, and si teacher Chris, yung ating mga pathologists from UP. Hi po! Hello Good po. afternoon sa inyo. So ngayon, ikaw ang first Naku po. teacher. Salamat po. Ito na po yung natin, Yung- chance natin na maipaliwanag natin kung ano po yung occupational therapy. Okay. So, yung occupational therapy po is a professional degree in which tinutulungan ho natin yung batang ma-achieve yung mga skills. However, hindi lang ho siya yung simpleng tuturuan mo paano magsulat, paano siya hindi maggalit, paano siya hindi mainis, paano siya mas makaupo. It goes more deeper than that. Ang ina-analyze ho natin, hindi lang kasi yung bata, kailangan din natin tingnan yung occupation, ano yung mga pinapagawa mo, akma ba to sa kanya, pati yung environment, sino bang nagpapagawa? Baka mamaya, yung pagpapagawa mo, mali pala. So, di ba? So, hindi po natin naintindihan. And another thing din ho is that occupational therapist has a more broader understanding with regards to the developmental milestones, ano yung mga kailangan nating i-expect, ano yung mas age-appropriate intervention that is not just appropriate for the age but also necessary for the skills. Kasi may example, 8 years old na yung kid pero ang milestone niya is for 3 years old. Ang intervention natin is yung a little bit higher than the 3-year-old capacity. Ganun po, then i-scaffold natin, dahan-dahan iaangat ho natin. So, yes, it seems like nag-overlap ho ang educational intervention, sped tutorials, and also sa occupational speech therapy. But there's a more clinical aspect that we look into kasi considering also na we also dwell onto the neural pathways. Bakit kaya may ganitong problem yung kid? Siguro kasi may ganito siyang lesion sa ganitong part ng brain and so forth. So, mas broader po yung scope nung mismong discipline and it gives us more better picture. Parang kumbaga mas bird's eye view po kasi yung pagtingin natin dun sa problema ng bata rather than just looking at it na hindi pasaway yan, kaya ganyan yan, hindi yan napapagalitan. So, yun po. Okay, so marami ulit. Parents, again, yung mga sinasabi po natin, mga negative words, dun sa mga anak natin, nakaka-apekto rin sa kanila. Right, Yes teacher? So, ngayon, mas unawaan natin yung mga bata na merong aggressive behavior, teach, no? So, pag sinasabi natin na teacher, kunyari ako yung parent teacher, talaga hindi ko na matiis, ang dami ko ng kagat, ang dami ko ng mga pasa. Yes. Ano po bang gagawin ko? Or kaya naman, teacher, magagamot ba yung anak ko by being enrolled siya dun sa therapy? Yes po. So, yung huling tanong po muna, no, kasi medyo mas crucial yun, no, Sige, yung magagamot sige. na term. When we do intervention, therapy man yan, occupational speech, speech-language pathology, spell education, and so forth, what we're doing is we develop the skill rather than we give medicine, tas gagaling na siya. Kasi una ho, yung mga conditions po na to, hindi ho siya sakit. Ito ay developmental conditions. Kaya ang term na ginagamit natin is tinatry nating i-develop kasi example, nagamot natin. Kung yun po ang analogy, no, magamot, ano. For example, nagamot natin yung pangihit niya, meron pa siyang susunod na milestones. Susunod na milestones. Kasi
tumatanda ang bata eh. Hindi naman siya bumabata. So, Tama. nagkakaroon ng panibagong skills na dapat pong ma-address. So, for me, usually, pag nagsasabi sa akin yung mga magulang, magagamot po ba siya once na mag-therapy? Lagi ko naririnig yun eh. Totoo po. Hindi po siya nagagamot. Natutulungan ho natin siya mas mag-improve. Natutulungan po natin siya ma-reach yung full potential niya without comparing them to other kids. Kasi yun po yung nakakalungkot. Yes, teacher. Marami yan. Marami yan Yes sa po. clinic natin. Actually, na-experience ko yan sa school. Opo. So, pag big school yung yung mga kinikater ko doon sa mga centers natin, ang nagiging problema po is meron mga parent na, bakit nyo hinalo yung bata na yan dito? Yes. So, ako, as a teacher, syempre hindi ko nasasagutin muna yon. Yes. I think kailangan proper na, sige mami, pag-uusapan po natin yan right after ng class. Yes po. Tama. Kasi unang-unang na-experience ko as a teacher, inside the classroom teacher, may mga aggressive talaga na bata. Yes. Pero as a teacher, kailangan ko i-manage yon. Dapat strength ko yon. Yes po. Then, saka ako makikipag-collaborate doon sa sinasabi natin, mga therapist. Like for example, may parent ako, mami, napansin ko po, naka 3 months na po tayo. Kasi ganun talaga sa education eh. Opo. Matagal. Kailangan, bago mo sabihin, first quarter muna. Ginawa muna yung best. Oo, ginawa na natin yung best. Pero kailangan talaga natin ng professional to help me Opo. guide the kid and the parent. Kasi kung hindi ko sasabihin yung teacher, entire year na yan, magiging problem ang Yes classroom po. management ko. So dahil nga nandyan kayo, nakikipag-collaborate talaga ang traditional school na katulad ng mga schools na pinapasukan ko, mas naging effective yung collaboration ng isang Educator. education dun sa rehab med. Yes po. So, ang nangyayari sa atin ngayon is bridging the gap. Yes po. Yun yung program ng Smart Kids Curriculum actually na kailangan namin ng tulong nyo para ma-achieve natin yung pag-progress ng bata behaviorally din. Yes Like, po. for example, last week, kay Teacher Chris, we talk about speech. Then, sabi ko sa kanya, collaborative tayo, program tayo. And then, kung paano natin matutulungan yung bata. So, this time, si OT naman. So, ang dami natin, tutulong dun sa mga kids natin. We have occupational therapists, we have SPED, and then we have speech. Kung meron man tayo nakikita mga physical, so, let's team up. Meron na pangangailangan na tinutulungan din ng program Yes natin po. and intervention, di ba Yes po. teacher? So, paano mo naman nagagawa yung tinatawag natin na assessment? Kasi ang dami nagtatanong, kailangan pa ba ng assessment? Kasi na-assess na yung anak ko ng doktor. Okay po. Ngayon naman, bakit kailangan ng assessment ng occupational therapist? So, ito na po yun. Kasi hindi po ako makapagsalita in their behalf. So this time, yan, pwede na po kayong tumawag, I mean mag-text or mag-email sa amin. So sasagutin ngayon ni Teacher Richard Yap kung bakit kailangan ng assessment ng isang bata. Okay. So yan, magandang question din po yan. No? So bakit kaya may assessment na siya sa doctor tapos i-assess pa siya ng mga therapist? Yes. So primarily, the main reason is that the way the doctor sees it is on an assessment level. Meaning, tinitingnan nila kung ano yung anong level na ba yung bata na to, saan siya magpo-fall, anong developmental skills niya, ano ang age range ng capacity na meron ho siya. That would also be supportive kung ano yung magiging diagnosis. On the other hand, when we do assessment naman is that, kasi may doon na po papasok yung pagiging personalized ng assessment. Meaning, once na gumawa ho kami ng assessment, titingnan natin, mami, ano ba ang gusto nyong mangyari sa anak nyo? Kasi ako, bilang professional, ang gusto ko para sa batang ito ay ganito. Paano kung mas importante pala sa mami na makapag-potty training siya kumpara sa makapag-antay siya?
Kasi Yes. ayaw nung asawa niya na maghuhugas ng puwet at nagtatrabaho si mommy. Example lang ho. So, doon po pumapasok yung assessment namin. It needs to be personalized. It needs to be specific on the child at the moment. It needs to be very intentional. Meaning, kung ano yung nakikita ko, ito yung po pwede. Tapos, example, na-plot na ho natin kung ano yung mga concerns ng mga magulang. Then, magbibigay din kami ng professional judgment para matulungan namin kayo. O, sige, mami, pwede naman po nating matarget to. Pero baka kailangan din nating i-incorporate ito while addressing these skills kasi kung hindi natin ma-address to, hindi natin masusolusyonan yung pinakamalaking problema natin. And also, may personalized aspect din ho na may long-term goal, short-term goal. Exactly. Yun yung hindi nila maintindihan, teacher. Yes Actually, pag nagpapaliwanag ako, kasi po iba po yung goal ng ating mga developmental doctor kasi meron silang age bracket for development skill. So ngayon, ang ginagawa po, sa pagkakaintindi Yes ko po. teacher, ang ginagawa po ng occupational therapist natin is meron silang specific goal para sa bata na pareho kayong as parent na nagiging goal nyo. Yes po. In the same time, yung kasi sabihin na natin na tama si Teacher Richard na pag meron tayong goal na potty train, nakasulat na yun, naka-indicate na yun kung ilang buwan or ilan Gano'ng katagal? yes, Ano gano'ng yung katagal. mga paraan para ma-achieve natin yon? O mag-uumpisa ba tayo sa donning, pagtanggal, pagtanggal. pagsuot, masabi niya ba muna kung nasa CR na siya, and so forth po. Ayun, so parent, napaka-importante itong sinabi ni teacher na yung assessment nila is unique. Ayon dun sa pangailangan ng bata at ng family. Yes po. Ayan. So teacher, sa iyong karanasan, gaano kahalaga ang maagang intervention sa mga bata na may learning difficulties? So kanina, pinag-usapan natin assessment. So start na yon. Yes, tama. So ano yung magiging intervention ng mga bata? I mean, syempre, unique. Isa Yes lang po. din. We're talking about isang bata. Pero, syempre, sa expertise mo, yung kadalasan na hinihingi sa'yo ng pagkakataon ng Yes mga po. parent, ano yung specific na goal ng isang therapist? Yun, yung specifically, syempre, speech and language talaga ang pinaka-main concern nila. Kasi nabanggit natin kanina, no, kaya nilang tanggapin na makulit yung anak nila pero hindi nila kayang tanggapin na hindi nakakapagsalita yung anak nila. But going back dun sa question natin kanina, no, na bakit kailangan or importante ang early intervention? Kasi it needs to be emphasized. Kasi there are a lot of like inquiries to us and also comments on the videos that we make. Gaano ka bata pwede mag-start? Actually, ang sinasabi ko ho palagi, the moment na naramdaman nyo na may something, parang hindi nakikisalamuha, mapapansin ho natin yan, especially ng mga magulang, kasi kasama nyo ho palagi yung anak nyo eh. So, the reason bakit importante ho ang early intervention, kasi una ho, hindi pa ho marami ang skills na kailangang habulin. Pangalawa, malaki po ang aspeto ng neuroplasticity na tinatawag. Meaning, the more na mas bata yung isang individual, the more na mas mabilis mo pang ma-mold ang development niya into something more constructive or beneficial for the child. And lastly, palagi kong ine-emphasize, no, mas maaga mong natanggap, mas maaga mong naintindihan at natanggap bilang magulang na may kailangan kang gawin para sa anak mo. The fact lang na nag-change yung mindset mo na ang goal ko initially was wag kong paiyakin yung anak ko into something na, anak, I'm really sorry. Alam ko, sasama ang loob mo dito ngayon, itong specific na oras na to kasi hindi ko binigay sa iyo yung screen time. Pero pasensya na, mamaya gagawin natin to ulit. So, ayun po, no? So, very varied po talaga. So, but for that question, yung tatlo ho talaga dapat ang reason bakit kailangan natin gawin ng early intervention. Okay, sir. Bali, kanina, no, pinag-usapan natin na importante talaga yung early intervention. Paano naman nagiging late yung intervention na ibibigay natin? So, may mga parent na 4 years old pa lang yung anak ko.
makakapagsalita din yan. Malikot din yung tatay niyan. Yung Yes mga po. ganun. Yun yung the usual na naririnig Tama. natin. Pero ngayon, kailangan natin kasi tapatin na yung mga parent natin na nalilate na ng intervention yung mga anak nila. Tama. So, paano natin sasabihin sa parent na nasa late intervention na yung kanilang mga anak? Whenever a patient goes to our clinic, tapos let's say example, ages 8, ages 10, ages 12 na yung bata, ang palagi kong sinasabi sa kanila ay hindi ko goal na sabihin sa kanila na mali kayo, bakit ngayon nyo lang pina-check up yung anak ko. But the moment na they seek help sa amin, I would expect them to do something about it na. So, going back, yes, sasabihan ko sila, Mami, to tell you honestly, should be dapat medyo maaga-aga pa, nagawa na natin ng paraan to eh. Pero hayaan nyo po, ngayon, kailangan ho natin siyang solusyonan na. So, the bottom line of it is, it needs, kailangan talaga mauna yung acceptance ng magulang para kaya niyang tanggapin na, okay, sige, dahil nahihirapan na ako ngayon, kasi kalaban mo sarili mo whether or not you're gonna do the intervention or hindi. So, yun po talaga, doon po talaga mag-uumpisa para magkaroon ng early intervention. Yung Early pagtanggap. acceptance. Yes. Pagtanggap talaga. Yun ang kailangan natin. Actually, Sir Richard, last year pa, yun na talaga yung kinakatok ko sa mga magulang. Kailangan nilang i-accept yung mga anak nila. Ang dami-dami nila na talaga sabi, hindi po, wala pong diagnosis, pero ipapasok ko po. Hindi naman matanggihan as educator. Tama po. Bawal tumanggi ng mga bata. Lalo na at age 5 na mag-i-enroll sila. Yes po. So, ayan, sir. Actually, ang dami nating mga messages, saka mga, actually may tumatawag pa nga. Malamang to, mga parent din natin sa mga center natin. So, ito, mayroong question dito, si Mommy Jessa. Ayan. Hi, sir. Okay lang ba sa isang therapy center na madami sila sa isang room? Hindi ba nakakagulo yon sa isang ASD? Teka lang. Ito si Mami therapy room, why? I mean, intervention ba yung in-enroll mo, one-on-one? Dapat specific din, no? Baka Yes po. in-enroll mo yung baby mo rin sa playgroup. Our group setting. Oo, yung mga group setting. Meron din tayong dyad. Dapat specific ka rin, Mami, ha? Tanungin mo rin yung center, bakit may kasama kung ang intervention mo one-on-one. So, sir, sagutin mo as therapist. Okay. So when we do therapy intervention, we just don't look at the problem based on its face value. Kasi I understand the perspective of the parents na okay, syempre mas gusto ko one-on-one para mas matututukan yung anak ko. However, what if the skills is not pertaining to that na? What if ang goal na natin is social participation, sharing of toys, ina-address mo na yung sama ng loob niya kapag nakukuhanan siya ng laruan, regulation na pala ng emotions ang tinatarget natin, then it would be beneficial to do one or two interventions or three interventions at the same time. However, paminsan, depende ho kasi sa presentation ng bata. Kung medyo mas, depende ho kasi ano bang setup natin. 2x2 square meters lang ba? Tapos 6 sila sa loob. Siyempre, ibang usapan na ho yun. Or like, oo. So, kung kunwari, yes, marami sila, pero marami rin namang room sa loob, then it's beneficial pa rin. Kumbaga, mangyayari pa rin ho yung intervention. Pero kung kunwari, sobrang cramped up na yung loob ng clinic, siyempre, magkakaroon siya ng implication. But then again, please take note, I'm not speaking on behalf of the therapist, no? Kasi baka mamaya, ang maging dating naman is, depende ho kung ano yung tinatarget na skill. So, there are other instances na kahit na marami, pero social interaction na, group dynamics na, social thinking ang tinatarget, then it's beneficial. And kailangan din, no, dapat informed din yung parent. Kasi ang alam ng mami, one-on-one yung in-enroll niya. Pero si teacher naglalabas ng 2, 3, baka yun. Yun Pwede. yung nakita ko na question niya. Pero dapat makipag-usap muna sa, let's say sa teacher. Pag hindi pa rin na-manage ni teacher, kanino na siya lalapit? Yes po. With that, actually,
Depende ho kasi per clinic has different ways of dealing those situations. But what we do is that we always inform the parents ahead of time. Exactly. So like example, Ayan, Mami, nagpo-progress listen. na ho tayo. So kailangan na ho nating i-try explore siya for a social skills training. Ayan, sir, wait lang po muna. 2:30 na. So, ang oras natin ulit, 2:30 na ng hapon. Sandali lamang tayong magbibigay daan sa ating station ID. Pagbalik po natin, itutuloy po natin ang ating makabuluhang talakay tungkol sa occupational therapy. Clinical approach to learning dito lamang sa Smart Learning Vibes. Ayan. Thank you po. Victory and blessings every day. Your daily dose of hope and inspiration. Nangunguna sa balita, opinyon, musika, impormasyon, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Radyo TV. Smart learning, smart living. Welcome to Smart Kids Vibes. Ayan, nagbabalik po tayo. So meron ulit tayong tanong. Ayan, galing po kay Mami Cat. Ask ko po, if need din po ba ipasok sa SNED kahit ang diagnosis ng neuro and DepEd niya is OT and speech po. Kung ipasok po kasi sa SNED, madalas lahat ng student is disability po. Nako. So, yan yung karaniwang tanong naman sa akin as educator. So, sa akin muna as educator, na yung mga diagnosed kids po natin is pwede na po natin i-enroll basta age 5. In the regular setup, wag po kayong magagalit teachers sa mga traditional schools natin. Kasi batas yun. Hindi po tayo talaga pwedeng tumanggi. In the same time, pinalakas na po ang RA 11650. So, kung marami pa rin po kasi, Teacher Richard, na hindi pa nakakaalam dun sa program or dun sa batas na to na RA 11650. Pero na-discuss na po namin yan. Follow nyo po yung YouTube channel ng DZME or type nyo po yung MK Decano, Inclusive Education. So, nandun po yun sa mga last year part natin for inclusive. Pero gusto ko lang po i-emphasize na meron talaga tayong SNED. Pero hindi siya, hindi siya section, hindi siya label, or yung tinatawag natin na placement. It is structured na lesson or curriculum para sa mga bata. So let's discuss again yung perspective naman ng isang therapist. So makaka-enroll ba, teacher? Okay. Yung mga kids natin. Okay. Tinatry ko pong i-compose siya na hindi magpagalit na magulang. Ano? Okay, ganito po. I do understand as a parent, our main goal is to give the best for our children. So, what I want us to understand is that there are other students that also needs education. Hindi lang yung anak natin. Okay. So, medyo challenging for us to say na, number one, okay lang. Kasi the train of thought nung question was pertaining to, okay lang bang i-enroll ko siya sa school? Karamihan ng kasama niya may special needs din. Yun nga yung essence ng inclusive education Isama yung mga kids with special needs to regular school or mainstream education. Exactly. Tapos tayo mismo hinihinder natin yung sarili natin from doing the SNED education kasi ayaw nating makasalamuha yung anak ko for a
kids with disability. Ngayon, let's put it on a very educational perspective. On education, the goal, that's why Ma'am MK here is always like advocating for IEP. That's the main essence. Kasi they do IEP, kahit na magkakasama ho yung mga kids na may learning disability or may concerns, meron ho silang individualized educational plan that is tailor-fit for their needs, tailor-fit for their skills. So, to answer the question, yes po, of course. And much prudent ho yun na mag-go kayo ng education while doing occupational therapy kasi kami ho, 2 beses, 3 beses nyo lang ho kami makikita sa isang linggo. If you gonna sum it up, that's around 1% of the whole life of the kid in a week. So, hindi namin matatarget lahat. So, we need the education. Hindi po kami magkalaban, ha? Magkakampi ho tayo. Bridging the gap. Yes po, magkakampi ho kami. Hindi ho kami nagsasapawan, no? Ang goal ho natin is benefit of the child. Yes, actually kanina na banggit niyo po, no, yung IEP po, parents, actually, ginagawa po yan ng group of therapists and SNED teacher. Pwede rin po kasama dito yung tinatawag naman natin na regular teacher, yung mga Gen Ed teacher, advisors. Yan po ang binubuo ng IEP. Hindi po kami nagmomoro-moro na gumagawa lang po kami ng mga lesson or mga goals, objectives sa mga bata na nasa school. Ginagawa po natin to para matulungan yung advisor, yung subject teacher, yung bata. Yes po. Yun ang most target namin. Hindi tama rin si teacher. Hindi naman kami talaga kalaban. Hindi rin po kami pwedeng magsabawan na hindi ako ang masusunod. Hindi ikaw. Ako gumawa ng IEP. Hindi po ganon. Mas palagi kong kasama ang bata. Tama. So, kailangan talaga na may support itong mga professionals natin para po mag-progress ang mga bata. So, napapansin nyo, pag wala pong konti o minimal yung progression, kasi walang collaborative program. Iba yung program ni Teacher Richard, iba program ni Teacher MK, iba halo-halo na talaga yung mangyayari sa mga bata. Pero pag may IEP po, iisa lang po ang goal namin. No, makatulong po sa bata kung ano po yung magbe-benefit sa kanya, lalo na po sa school. Yes po. So ayan, ngayon naman, Teacher Richard, meron na din tayong tanong kay Ma'am Ashley. Pero ngayon lang ako nag-flood ng ng mga sa comment. Ay, love kita. Ayan. So, galing kay Mami Ashley. Pwede po ba i-enroll sa OT kahit hindi in-advise ng DepEd? Okay. Okay. Unang-una kong tanong is, developmental pediatricians ba talaga ang nag-diagnose? Kasi why? Usually, when DepEd give the diagnosis, majority of the time talaga, they include occupational therapy. Yun yung parang medyo staple Talaga, usually lang yan, nawawala yan pagka medyo leaning towards regular schooling na yung bata, tinatry na i-decrease yung number of OT sessions. Pero kung bago, usually, meron po talagang OT. But if on another way around, ang question natin is, kailangan ba ng assessment from the doctor bago makapagpa-OT? Technically, hindi naman po kailangan, pero highly encouraged. The reason why is because developmental pediatricians are professionals, even medical doctors sila by profession, and they know what is the best for our children. So ngayon, we always do collaboration kasi yung recommendations nila ang makakatulong talaga para ma-assess natin, ma-help natin yung mga batang may mga special needs. Ayan. So actually marami pong mga tanong pero ikakat na po muna natin yon. And then baka magparto kami ni Teacher Richard. Sana may time pa siya talaga. Kasi napakarami natin tanong. Actually dito pa lang sa studio yung mga engineers natin baka mag-overtime tayo, teacher. Imagine. So ito, ano po ang ilang simpleng strategies na maaaring gawin ng mga magulang sa bahay upang matulungan ang development ng kanilang mga anak? Bago mo sagutin yan, teacher, kwentuhan muna tayo. Konting-konti lang. So yun doon sa part din na unang tinanong ni teacher,
ay ni Mami. Actually, mayroon akong mga nakita, Teacher Richard, na may mga actually hindi sila developmental. Yun ang nakakalungkot eh. Naliligaw yung mga parent natin. Yes po. So, unang-una, ang lagi kong sinasabi sa kanila, pumunta sila sa website ng mga developmental doctors natin. Di ba doon na lahat nakalista? Yes po. Yes po. Oo. So, balikan natin na kung alam ko rin talaga OT talaga yung unang-una doon sa recommendation, lalo na po pag first ang assessment. First and second, third, puro OT, walang iba. Opo. So, meron tayong mga doctors na nagre-recommend ng iba. Yes po. So, doon ang nakakalungkot. So, minsan sasayang din po yung mga yung mga binabayad ng mga parents. So, ayan, teacher, ito na po yung ano po ba dapat natin gawin para tulong sa mga parent natin? Okay. Sorry po, the question is? Question natin, paano natin matutulungan yung mga parent natin? Okay, sa bahay. Sa bahay, Okay. yung mga simpleng activity na kaya Okay po. nila. So, okay, bago po tayo mag-start, umpisahan po natin family dynamics. Kasi kailangan muna magkaisa ang buong pamilya bago po natin matulungan ang ating mga anak. Meaning, tulungan muna natin ang ating mga sariling tanggapin na kailangan niya talaga ng tulong kasi kung si nanay lang ang gagawa ng paraan at hindi naman magpa-participate si tatay, magkakasamaan lang ng loob. Pag nagkasamaan ng loob, pagka hindi umubra yung ginagawa ni nanay, masusumbat ni tatay. So, unang-una ho, kailangan matanggap ho muna natin. Pangalawa ho, there are a lot of groups that has emphasized on that. So, we have like Autism PH, GDD groups, and so forth. And yun, katulad ng ginagawa ho namin sa the Parenting Coach PH, what we do is, as much as we can, we provide like learning opportunities para sa mga magulang, ano mga pwede nilang gawin so that they can at least do these things kahit na, syempre, financially, hindi natin afford, and so forth. So, yun po, work on the resources that we have. Hindi po yan, ibig sabihin wala pong tumutulong sa inyo, hindi nyo po matutulungan ng anak nyo. Kaya po natin yan. Ayan. So, bago po tayo magtapos, Teacher Richard, maaari ba ninyong ibahagi ang inyong mahalagang mensahe para sa mga magulang at educators na nakikinig ngayon? Okay. So, ang message ko ho para sa mga magulang, malaki ho ang participation ninyo para sa development ng mga anak ninyo. Kami ho bilang mga professionals are here to guide you, to assist you, and to help you reach the full potential of your children. But please also understand that we need to do our due diligence. Kailangan gawin ho natin kung ano po ang responsibility natin bilang bilang magulang to make sure na okay, itong papasukan ko ho ba ay certified na occupational therapist talaga kasi it might cause more harm than good. Kahit na feeling natin nakatipid tayo doon, baka mamaya hindi siya maging beneficial sa anak ko in a bigger picture. On the other hand naman, sa mga professionals, we are already doing what is beneficial for the society, no? The fact na nabigyan tayo ng pagkakataon para tumulong ho sa mga bata, it also gives us an opportunity na, okay, so gawin na ho na rin natin yung best natin for the benefit of the children. Kasi for us, it's another patient, but for them, yun yung uniko iha nila, yun yung kaisa-isang anak nila, yun yung kauna-unahang apo sa buong pamilya. So, malaking bagay ho yun sa kanila. So, I hope that as a professional, we give the best that we can for each patient that we handle because every kid counts and everything na ginagawa natin ay para sa bata. Para sa bata at para sa bayan. Ayan, thank you, Teacher Richard. And promote mo po yung center nyo and the same time, yung FB page mo. Yon po, no? So, I would like to promote po yung clinic namin, Dreamcatcher Therapy Center. We have 4 branches, Malabon City, Marilao, Bukawi, and Malolos. We also have a Facebook page specifically for advocacy of parents and also coaching parents how to handle their kids with special needs. The page is The Parenting Coach PH. And
Okay lang po ba mag-plug? Sige po, sige po. Yan, so, binabati ko po yung mga staff namin sa Malolos and also sa Malabon. Ayan. So, they're really happy and they're really supportive ho na nagkaroon po tayo ng opportunity to have this conversation. Ayan, thank you Sir Richard, no. And pwede ko pong batiin din si Teacher Chris. Happy birthday po. Happy birthday po. Yung SP natin na partner. Ayan, napakahalaga ng ating napag-usapan ngayong hapon. Ang occupational therapy ay hindi lamang tungkol sa Sorry. Nakat na. Okay, again, napakahalaga ng ating napag-usapan ngayong hapon. Ang occupational therapy ay hindi lamang tungkol sa pagsasalita o tungkol sa pagbubukas ng pinto ng komunikasyon, pagkatuto at kumpiyansa ng isang bata. Kapag nagtutulungan ang parent, educators at therapists, mas magiging epektibo ang intervention at mas mapalakas ang development ng ating mga bata o ang ating mga learners. So ngayon po, thank you po dun sa ating mga engineers na nasabot ngayon. Thank you so much po sa pagtulong nyo sa akin. Nawawala po ang kaba ko actually. Ayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Smart Learning Vibes. Ako po si Teacher Kat Dicano, kasama si Teacher Richard. Muli po namin ipinapaalala na bawat bata ay may kakayahang matuto kapag ang tamang suporta, unawa at pagmamahal. Hanggang sa susunod na Miyerkules, dito lang po sa Smart Learning Vibes sa DZME TV na at Tagumpay Media Platforms. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Panahon na para sa isang oras ng kaalaman, inspirasyon at tagumpay. Dito sa DZME Radio TV, sama-sama tayong mag-VIBE. Sama-sama tayong mag-vibe. Victory and blessings every day. From Monday to Friday, 2 to 3 p.m. Hatid namin ang smart learning, family wisdom, school empowerment, wellness vibes, at counseling for life. Live on DZME 1530 Radio TV, Facebook, YouTube. Kaya't saan ka man, siguradong abot ang good news at good vibes. Narito ang DZME News Flash. Mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. DZME News Flash. At ngayon, sa detalye ng mga balita. Magandang hapon, narito ang balita sa oras nito. Person deprived of liberty made bags pasok sa high-end market sa Quezon City. Detalye ng balita mula kay Neil Miranda. Naibebenta na ngayon sa Soler Resort North ang mga gawang bag na mga babaeng person deprived of liberty mula sa Quezon City Jail male o female dormitory. Sa pagkipagtulungan ng Quezon City Government, Quezon City Small Business and Cooperatives Development Office at Quezon City University, na bibigyan ng pagkakataon ng mga PDL na maipakilala ang kanilang produkto sa mas malawak na merkado. Umabot na sa mahigit 100,000 pesos na benta ng mga bag simula nitong Pebrero 2026 na direktang tumutulong sa kanilang pamilya. Ayon kay Mayor Joy Belmonte, bahagi ito ng programang No Woman Left Behind na naglalayong bigyan ng pangalawang pagkakataon ang kababaihan. Patunay niya ito na sa tamang oportunidad kayang makabangon at makapagsimulang muli ang bawat inmates. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DZME Radio TV.
Samantala, Senator Ejercito nababagalan sa aksyon ng gobyerno sa krisis sa enerhiya. Detalye ng balita mula kay Dang Garcia. Hindi mabagal, kundi sobrang bagal. Ganito inilarawan ni Senator J.B. Ejercito ang pagkilos ng administrasyon sa krisis sa enerhiya. Sinabi ni Ejercito na masyadong reactive ang mga ahensya ng pamahalaan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ejercito. Hindi naman mabagal, mukhang sobrang lang mabagal. Kasi reactive di ba? Isipin mo, narinig mo kahapon mismo, naka-breakdown ang Congress. My God, crisis na tayo, naka-break na ang Congress. Emergency situation, the President may call on the Congress at any time. Para kay Ejercito, ang nais makita ngayon hindi lang ng mga mababatas kundi ng ating mga kababayan ay kung ano ang mga konkretong hakbang ng gobyerno tugon sa krisis. Totoong may imbakpaan niya ng diesel at gasolina ang bansa na tatagal ng halos 60 araw. Ang problema ay kung tatagal ang krisis at maubusan tayo ng supply, mahalagang marinig sa mga opisyal ng pamahalaan kung anong alternatibo na pagkukunan ng supply. Aminado si Ejercito na dismayado siya sa malamayang pagkilos sa mga ahensya ng gobyerno kahit na nasa krisis na ang sitwasyon. Mula sa Senado, ako si Dang Samson Garcia para sa DZME Radyo TV. Para sa iba pang balita at impormasyon, sundan ang aming Facebook page. DZME 1530 ang mag-login sa www.dzme1530.ph. Mula sa News Center ng DZME, ang Radyo TV. Ako po si Jade Renato. Sumainyo ang DZME News Flash, mga pangunahing balita na oras-oras inihahatid ng DZME News and Current Affairs. Abangan ang susunod pang maiinit na balita dito lamang sa DZME News Flash. May radio time, it is now 2:51 in the afternoon. Me Radio Time is brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Fuji Denso. Quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all. Whirlpool. Sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. MX3. Dito ako believe. Technogas Technique. Your cooking partner. That's the Technogas technique. Pagcor. Play confidently. Log on to www.pagcorguarantee.ph. Exciting na bagong saya ang hatid ng Bingo Plus Mystery Box Go! Araw-araw kumpletuhin lang ang daily tasks sa Bingo Plus app para makakuha ng mystery boxes. Buksan ang bawat mystery box at tumanggap ng isang collectible Bing Bing logo. May 9 na iba't ibang Bing Bing logos na pwedeng kolektahin. Kapag nakumpleto mo ang lahat, may extra grand prize na naghihintay sa'yo. Mas maraming tasks na matatapos, mas maraming mystery boxes ang mabubuksan. At mas maraming ring rewards ang pwedeng mapanalunan. Kaya ano pang iniintay mo? Kumpletuhin ang daily tasks at simulan na ang iyong Bingo Plus Mystery Box Go Adventure. Tandaan, maglaro ng responsable. Ang paglalaro ay para sa kasiyahan lamang. Bingo Plus Mystery Box Go. Mas maraming tasks, mas maraming boxes, mas maraming rewards. Gaming can be addictive. Know when to stop. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. License ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! Talaga naman fast sa Bingo Plus. Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsible gaming at pagcor.ph. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Start strong with internet that's fast, reliable, and easy on the budget with Cable Link. Lightning fast internet for streaming, gaming, and work. Perfect for speed seekers. On the court, one truth is clear. Winning is sweet, but it's the losses that build your strength. Every win excites you. Every loss shapes you. We rose above the odds. So can you. Every player has a story.
Begin yours now at arenaplus.ph. Gaming is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. For more information, visit www.pagcor.com/regulatory. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Life is a big celebration. Ako si Lucette De La Rosa, Corporate Event Organizer and Event Host. I am glad I have MX3 Capsule to back me up in every event. Let's celebrate life with MX3 Capsule. Dito ako bilib. Hi, I'm Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Fashion is ageless. Parang ako lang. Life is beautiful with the MX3 Capsule. Dito ako believe. MX3 reminds everyone to stay vigilant against scam messages. The company does not send cash promos via SMS. If you receive a message claiming you won money from MX3 and asking for personal information, do not respond. Always verify announcement through official MX3 channels. Usapang Tagumpay. My story is inspiring With outstanding men and women awardee and the best